Uy, dyan pala kayo. So, for today's vlog, pag-uusapan natin kung ano ba ang mga bawal at hindi bawal during Ramadan. So, ano nga ba itong Ramadan? So, ang Ramadan, ginagawa ng mga Muslim, meron silang ginagawang fasting. So, ang fasting, ang umpisa nila from 4 a.m. hanggang sunset. Ano nga ba yung mga bawal na gawin ng mga non-Muslim during this month of Ramadan? Ito yung bawal. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga bawal at hindi bawal na gawin ng mga non-Muslim during Ramadan. 4:30 in the morning hanggang mag-sunset, ito ang mga bawal gawin ng non-Muslim sa public area. O yun sa mga lugar na may nakakakita sa kanilang mga Muslim, non-Muslim during Ramadan. So ang una dyan, bawal kumain sa public area or public place na may makakita sa yung mga Muslim. Tulad nito. Dala pang kaldero. Ito nga. So, pangalawa, bawal kang uminom ng tubig sa public place. Kita mo to, lasing pa. So, huwag niyong gagayahin to. Bawal na bawal uminom ng tubig sa public place. Kapag oras ng alas 4:30 ng umaga hanggang sunset. Sunset dito mga 5:45, alas 6. Pag lumubog na yung araw, tsaka nyo palang gagawin yan. Pangatlo, bawal na bawal kayong manigarilyo sa public area, public place. Ba naglalakad kayo papuntang mall o papuntang grocery shop, wag nyo gagayahin to. Ano? Lasing pa. During Ramadan, gagawin natin mga non-Muslim. Re-respect natin yung culture nila, syempre. Hindi natin gagawin yung magkumain. Hindi natin gagawin yung uminom sa public area, public place, at manigarilyo. So, ano nga pala ang mangyayari sa'yo kapag ginawa mo tong tatlong to na bawal gawin during fasting ng mga Muslim? Wala naman siguro silang gagawin sa'yo, pero baka sabihan ka ng masasakit na salita. Mas masakit yun. So, dito naman tayo ngayon sa pwede mong gawin during Ramadan. So, pwede mo nang gawin tong mga to after ng sunset. So, let's say, lumubog na yung araw, wala na. Madilim na, dyan yung buwan. Pwede ka nang manigarilyo sa labas. Pwede ka nang kumain sa labas. At pwede ka na rin uminom ng tubig. Bakit nga ba natin kailangan sumunod o bigyan ng respeto ang mga Muslim during Ramadan? Ganito lang yan. Unang-una, dito tayo sa may Middle East. So, kung sa Pilipinas yan, okay lang. So, ang Muslim ang mag-a-adjust sa atin kasi non-Muslim yung country natin. So, kung nandito kayo ngayon sa Middle East, Saudi, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypt, Iraq, Iran, halos lahat ng bansang yan, Muslim country yan, tinawag nilang Middle East. Every year, ginagawa nila yan. And then, parang sa ating mga Kristiyano, meron din tayong Holy Week, which is isang linggo. And then, sa kanila naman, isang buong buwan. Buong buwan na fasting from 4 a.m., 4:30 hanggang sunset. Gaya nga ng sabi ko kanina. Hindi sila inom ng tubig, walang sigarilyo, walang kain, simula ng oras na yon. So, kakain lang sila ulit. Gaya na ulit ng pagkasabi ko, from sunset, which is 6 in the evening, doon na sila kakain ng iftar, then magsisimba, then kakain ulit sila ng suhur. So, ano itong iftar at suhur? Ramadan, ya Ramadan. Itong tinatawag nilang iftar ay yung pagbe-break ng fasting nila. Tapos na sila mag-fasting ng oras na yun, pwede na silang kumain.
hanggang alas 4 ng madaling araw. And then, meron din silang tinatawag na suhur. So, ang suhur, as far as I know, ang suhur nag-uumpisa sa kanila is alauna ng madaling araw. So, magsisimba sila 1 hour before, alas 12 ng gabi. And then, kakain sila ng suhur. So, itong suhur na to, ito na yung magiging pagkain nila sa buong fasting na gagawin nila ng umpisang alas 4:30. So, pwede naman silang kumain ng alas 2, alas 3, bago mag alas 4, hindi na yan sila kakain. Kasi mag-umpisa na silang mag-fast ng alas 4:30. Tanong, bakit yung ibang Muslim nakikita ko sa umaga alas 7 naninigarilyo, kumakain, at uminom ng tubig? So, sabihin ko lang sa inyo, ang mga Muslim nagpa-fasting pero hindi mandatory sa kanila ang mag-fasting ng buong buwan. Pwede silang mag-break ng fasting. So, kakain sila during morning, i-break nila yung fast nila, which is hindi naman kasalanan sa kanila yon. Pwede silang mag-break ng fast kasi ang mga rason, may sakit sila, kailangan nilang uminom ng tubig, kailangan nilang kumain para uminom ng gamot. Sa pagkakaalam ko, nagpa-fast ang Muslim dahil gusto ng ala nila na ma-experience nila kung gaano kahirap ang walang makain. So parang gawin nyo to para malaman nyo kung gaano kahirap ang walang makain sa buong araw. So, ayun ang unang rason. Pangalawang rason, maganda rin sa katawan ang pagpa-fasting. Hindi ko lang alam kung anong mga benepisyo, hindi naman kasi ako doktor, pero maganda sa katawan ang mag-fasting, guys. Try nyo mag-fasting ng isang buwan o kaya isang linggo, makikita nyo. Maganda yung metabolism nyo, maganda yung balance sa cholesterol nyo, gaganda yung ano nyo, parang Basta. maraming benepisyo ang pagpapasting. Bakit walang rebulto sa loob ng mosque? So sa Muslim, ang tinatawag nilang simbahan is mosque. Pag pumasok ka sa loob ng mosque, kailangan wala kang suot ng tsinelas. So carpet yun. Yung flooring nila buong carpet. So dun sila yuyuko. Doon sila magsisimba. Wala kang makikita sa loob ng simbahan nila. Empty space lang siya. Bakit? Kasi ang Diyos nila, tinatawag nila si Allah, walang muka, wala siyang hulma. Kumbaga, sa ating mga Kristiyano, Katoliko, meron tayong Diyos, which is si Jesucristo. Meron muka, merong katawan na nakikita natin. Okay? Sa kanila, pag pumasok ka sa simbahan nila, wala kang makikita. It's totally empty space. Kumbaga, ang Diyos nila, si Ama or si Allah, ang tinatawag sa atin, ang tinatawag natin is si Ama, which is para sa atin, Ama ni Jesucristo. Merong mga debating ganyan. Ano nga ba ang Allah? So ang Allah para sa akin, yung Allah is Ama, Diyos. So sa Muslim, ina-acknowledge nila si Jesucristo, pero hindi siya Diyos. Para sa mga Muslim, si Jesucristo ay hindi Diyos. Kasi si Allah, ginawa niyang disipulo si Jesucristo. So, si Jesucristo, hindi siya Diyos, pero disipulo siya para sa Muslim. Pero sa ating mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano, si Jesus, anak ng Ama, nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Bakit hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim? So, sa Quran, okay, ito hindi ko pa nasasabi. Quran, ito yung Biblia nila. Sa atin, Holy Bible. Non-Muslim, Holy Bible. Muslim, Quran. Ang Quran, doon nakasulat, bakit bawal kainin ang baboy ng mga Muslim? Kasi, ang unang rason niyan, ang baboy ay unhealthy food. Kung ano-anong kinakain ng baboy at hindi maganda sa kalusugan ng tao ang pagkain ng baboy. So, ayan ang unang reason kung bakit hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim. Ano ba ang pinagkaiba ng Muslim sa non-Muslim? Maraming pagkakaiba. So, first, relihiyon. Second is disiplina. Siyempre, iba yung Diyos nilang kinikilala para sa ating mga non-Muslim. Bakit ang disiplina? Kasi, pag magsisimba sila, walang pinipiling oras. Hindi katulad sa atin, may misa ng linggo, may misa ng gantong oras. Sa kanila, ang mosque is always open.
Pwede rin silang magsimba kahit nasa loob lang sila ng kwarto o kahit empty space. Meron silang malilit na prayer room, pwede silang magsimba doon. Ayan ang disiplina na gusto ko sa mga Muslim. Ano ang pinagkakaiba ng Holy Week sa Ramadan? So, halos wala naman sigurong pinagkakaiba ang Holy Week tsaka sa Ramadan. Para sa atin, Biyernes Santo, ganito, itong gagawin. Biyernes, bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng karne. So, ganun din yung ginagawa nila sa Ramadan. So, ang pagkakaiba lang is isang buong buwan nilang gagawin to. Sa atin, isang buong linggo lang kasi alam nyo nga, linggo ng pagkabuhay, mga ganun, mga ganyan. Sa kanila, isa lang ang gagawin talaga nila during Ramadan. Ang mag-fasting sa umaga, kumain sa gabi, magdasal sa madaling araw, magdasal bago mag-fasting, and then fasting ulit. So, isang buwan nilang gagawin yun. Ay, nako. So, ayan, magandang tanong din yan. Guys, non-Muslim ako. Ayan din yung unang tingin ko sa mga Muslim. Pag may nakita ako sa lugar naming Muslim, tatakot din talaga ako. Pag may mga nagtitinda sa mga palengke, nagtitinda ng mga tsinelas, sapatos, mga damit, halos lahat yan mga Muslim, tatakot din ako. Pumunta ako sa lugar ng ganito, halos lahat puro Muslim, takot din ako. Ayan din yung unang mindset ko nung bata pa ako. Pero, nung pumunta ako dito sa may Middle East, doon ko nakita yung culture nila. Talagang culture ng Muslim. Kasi sa Pinas, sasabihin mo, ay, huwag kang pumunta dyan, maraming Muslim dyan, maraming loko-loko dyan. Ayun na yung mindset ko sa Pinas. Pero, nung napunta na nga ako dito sa may Middle East, nalaman ko kung ano ba ang Muslim. Hindi lahat ng Muslim, terorista. Hindi lahat ng non-Muslim Babait. Yung mga ganun tao, meron ding ganung konti, pero hindi lahat. Hindi lahat. So, para sa akin, X na yung terorista, matik yan Muslim. May mga Muslim na gumagawa ng maganda. May mga Muslim na nagdo-donate sa mga bansa na nasalanta. Kita nyo, yung Pilipinas na nasalanta. Nag-donate ang mga ibang bansa, mga non-Muslim halos. Pero hindi nyo nakita, Qatar, Saudi, UAE, nag-donate din yan sa Pilipinas nung nasalanta. So, terorista, Muslim, kaya maniniwala dun. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo kahit konti kung ano nga ba ang Ramadan. So, start na tayo mag-Ramadan. Try ko kayang mag-fasting. So, isang disclaimer, hindi po nakakapayat ang pag-fasting, okay? Kasi pag nag-fasting ka ngayon, 4:30, hindi ka kakain hanggang alas 6 ng gabi. Gutom na gutom ka pag gabi. Kakain ka rin, lalamon ka rin, wala. Mga ganyan din yung mukha mo. So, mas maganda talaga pag gusto mong papayat, diet. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo kung ano nga ba ang Ramadan. Huwag nyo sana akong i-bash, no? Sa mga non-Muslim, sa mga Muslim. Ito nga ay konting impormasyon lamang kung ano nga ba ang Ramadan. So, sa mga Muslim natin dyan sa buong mundo, ito lang masasabi ko, Ramadan Kareem.